Nagsimula ang kwento na sinasabing may mga bagong daigdig sa labas na nakatago sa persepsyon ng ating mga pandama. Sa partikular na bagong mundong ito, ang mga tao ay nabubuhay kasama ang iba't ibang uri ng malalaki at mabagsik na halimaw. Mayroon ding mystical tower sa gitna ng disyerto na laging napapalibutan ng maitim na ulap at kidlat, at doon kasalukuyang naglalayag ang isang sandship na pinamumunuan ng admiral. Ang kanilang paglalakbay ay biglang nag-ambala gayunpaman nang sila ay inatake ng isang halimaw na nakatira sa mga buhangin na tinatawag na Diablos. Tinusubukan nitong patumbahin ang barko sa pamamagitan ng pagtulak, kaya nagmadali ang admiral na iwasan ito. Ang pagtakas ay matagumpay, ngunit nakalulungkot, nang sinusubukang iligtas si Handler mula sa pagkahulog sa barko, ang Hunter ay nahulog at naiwan sa disyerto. Sa Earth, si Captain Natalie Artemis at ang kanyang security team na binuo ni Lincoln, Marshall, Steeler at Axe, ay naghahanap ng nawawalang pangkat ng mga sundalo sa disyerto. Ang tanging mga pahiwatig na mayroon sila ay isang pag-record ng kanilang mensahe sa SOS at ang mga marka ng gulong sa kalsada na biglang naglaho, na para bang ang sasakyan ay nawala sa hangin. Biglang tila may bagyo sa kanilang harapan na sobrang lakas. Sumakay ang koponan sa kanilang mga sasakyan upang makatakas habang tinatamaan ng kidlat ang mahiwagang marker na nagpapakinang sa mga nakasulat sa mga ito. Gaano man kabilis ang pagmamaneho ng koponan, gayunpaman, ang bagyo ay mas mabilis at malapit nang maabot ang kanilang mga sasakyan, at nilamon sila sa loob ng isang portal habang ang mga sasakyan ay nahulog. Ang mga sasakyan ay itinutulak ng hangin, sila ay gumulong at umiikot. Nang matapos lumabas ang mga sundalo, napansin nilang umatras na ang bagyo at nagtungo sa bundok na may iba't ibang istruktura na wala sa kanilang mga mapa. Ang desyerto kung saan sila matatagpuan ay puno rin ng mga buhangin, na imposible dahil ang pinakamalapit na desyerto ay 20 kilometro ang layo. Ang lahat ng kanilang mga electronics ay nasira, at kahit ang kanilang compass ay hindi gumagana, kaya nagpasya silang subukang bumalik sa base sa pamamagitan ng pag-navigate gamit ang araw. Tinabihan sila ni Axe na maghintay, gayunpaman, may nahanap sila, ito ang mga kotseng ginamit ng nawalang koponan. May mga katawan sa tabi nila, nasunog ng sobrang na hindi kayang gawin ng flamethrower. Mayroong iba pang mga bagay sa paligid, glass shards, na nagpapahiwatig ng isang bagay na sobrang init na natunaw ang buhangin, at mga walang laman na bala, na nangangahulugang ipinagtanggol ng mga patay na sundalo ang kanilang sarili mula sa isang bagay. Ngunit anuman iyon, hindi ito nag-iwan ng mga marka sa buhangin. Nag-aalala tungkol sa kung ano man ang dahilan nito, ang koponan ay bumalik sa kanilang mga kotse at umalis sa lugar na hindi alam na pinapanood sila ni Hunter sa pamamagitan ng kanyang spyglass. Ngunit huminto sila muli nang nakakita sila ng isa pang bagay, isang higanteng kalansay ng hayop na mas malaki pa sa isang dinosaur. Tinasamantala ang kanilang paghinto, pinaulanan sila ng palaso ni Hunter, at tumugon ang mga sundalo sa pamamagitan ng pagpapaputok hanggang sa mapansin ni Artemis ang palaso at hilingin sa kanila na huminto. Mayroon lamang itong tisa, isang senadorias ng babala. Sa sandaling iyon, umahan si Diablos mula sa buhangin at sinimulang habulin ang squad habang sinusubukan nilang tumakas sakay ng kanilang mga sasakyan. Kahit barilin nila ito, hindi ito tinatablan ng bala, at kalaunan nakalapit ito upang matamaan ang isang sasakyan at matamba ito, na ikinamatay ni Axe. Nagawa ni Steeler na tumakas bago maabutin at tumalon sa sasakyan na isa, ngunit hindi nila nagawang makalayo at pinatumba din ni Diablos ang kotse at tinusok si Steeler gamit ang kanyang tusk. Bago mamatay, ibinato niya ang 2 granada sa halimaw, na hindi tumalab ngunit nakatakas na ang kanyang koponan at para makapagtago. Habang tumitira si Hunter ng smoke arrow sa Diablos para pabagalin ito, pumasok ang squad sa isang kuweba na masikip para hindi sila masundan, kaya sumuko ito at umalis. Nagsimulang matarante si dahil sa kanilang sitwasyon, ngunit si Artemis, bilang isang pinuno, ay nagbigay ng mga utos at sinabi na parte ng trabaho nila ang survival. Gayunpaman, bigla siyang kinuha ng isang halimaw na parang gagamba na tinatawag na Nursila, na tumusok sa kanya at tinurukan siya ng nakakaparalisadong kamandag bago siya ihulog at tumakbo palayo nang magsimulang barilin ito ng mga sundalo. Tinubukan ni Marshall at Lincoln na bigyan si Artemis CPR na hindi gumana, at nakiusap si Dash sa kanila na magpatuloy dahil mas maraming Nursilas ang lumalabas sa gabing. Sa pag-aakalang patay na si Artemis, umalis sa kuweba sina Lincoln, Marshall, at Dash habang patuloy silang nagpapaputok sa halimaw sa tulong ni Hunter, na tumitira ng mga sumasabog na arrow mula sa ibabaw ng bangin at tumakas nang sinundan siya ng isang Nursila. Nadapa si Dash, na naantala ang pagtakas ng kanyang grupo. Nagkaroon ng pagkakataong ang isang halimaw umatake mula sa itaas at makuha si Marshall.
Habang si Hunter ay nagtatago sa kanyang lihim na lungga ng kuweba, nagising si Artemis, medyo nahihilo. Naririnig niya ang mga hiyawan ng kanyang mga kasamahan na nagmumula sa labas, ngunit nakatulog siya muli nang makakita siya ng isang Nursila. Sa susunod na paggising niya, si Artemis ay nasa loob ng kokon sa pugad ng mga Nursila, na sa kabutihang palad ay maliksi siya, nang nakalaya na, napansin niyang napapalibutan siya ng mga buto at mas maraming kokon na may katawan ni Dash at Marshall. Lumalaban sa pagkahilo at sakit, kinuha ni Artemis ang nahulog na pouch ng kanyang teammate at kinuha ang 2 flare, isang oxygen, at mga bala. Gamit ang isa sa mga flare bilang depensa at liwanag, lumakad siya sa isang uri ng hallway na gawa sa spiderweb at biglang nagulat si Lincoln na hindi maramdaman ang kanyang braso at dumaranas ng pananakit ng dibdib. Walang kamalay-malay na sinusundan sila ng mga halimaw, tinulungan ni Artemis si Lincoln na maglakad patungo sa labasan nang maubos ang kanyang flare. Sa oras na nagsindi ng isa pa, isang Nursila ang lumitaw sa harap nila na pinipigilan ni Artemis gamit ang flare. Nang si Lincoln ay nakaramdam ng higit na sakit sa kanyang katawan at pinunit ang kanyang damit upang malaman na may mga napipisang itlog sa kanyang sugat, kinuha siya ng Nursila at dinala siya, at nang subukan din ito kunin si Artemis, inapuyan niya ito gamit ang flare sa ka-oxygen, na naging sanhi ng pagkasunog ng buong pugad. Nagsimulang umakyat si Artemis patungo sa labasan at hinaila siya ng isang Nursila at kinaladkad siya pabalik, nakawala siya sa pamamagitan ng paghahagis ng mga bala sa apoy, at pumutok ito. Nang sa wakas ay nakalabas na siya sa kuweba, umaga na. Matapos mabigla tungkol sa mga gumagapang sa kanyang katawan, binuksan niya ang bala na nakita niya at ibinuhos ang pulbere sa sugat sa kanyang paa, pagkatapos sinilaban ito at nag-apoy ang pulbos, mabisang pag-cauterize ng sugat. Pagkatapos, umakyat siya sa burol upang mas maunawaan ang lugar, ngunit nakikita lamang niya ang desyerto sa paligid niya at ang bagyong nagdala sa kanila dito sa malayo na abot tanaw, yun ay maaaring ang kanyang susi sa pag-uwi, ngunit may isang bagay na kailangan niyang subukan muna, siya ay naghagis ng bato sa buhangin, na naging dahilan upang lumabas si Diablos na galit at mabilis na umalis nang hindi siya nito nakita. Ipinagpatuloy ni Artemis ang kanyang paggalugad sa mabatong lugar habang si Hunter ay sinusundan siya mula sa malayo at nakahanap ng isang wasak na barko, na nagpaisip sa kanya na maaari siyang makahanap ng tubig, ngunit ang bar ay may lamang buhangin. Pagpasok niya sa mga labi ng barko, at hinawakan ni Hunter mula sa likuran, ngunit mabilis siyang nag-react at nagsimula ng hand-to-hand fight. Kapwa sila ay hindi kapani-pani walang mahuhusay na makipaglabani, ngunit si Artemis nagawang saksakin si Hunter sa kanyang balikat gamit ang kanyang sariling kutsilyo, nagawa pa rin niyang manalo sa laban. Matapos itali ang kanyang mga kamay, dinala niya si Artemis sa kanyang lungga, bumagsak si Artemis sa lupa at dinampot ang isang tipak ng salamin. Sa kuweba, umiinom si Hunter ng tubig mula sa isang espesyal na kagamitang ginawa niya at kumakain ng lumot mula sa mga bato, ngunit hindi siya nagbabahagi ng anuman kay Artemis, at nang sinubukan niyang makipag-usap, pinatahimik niya ito dahil nasa labas ang mga Nursila, sinusubukan hamukay. Pagkatapos, gumawa si Hunter ng espesyal na salve para sa sugat sa dibdib at nanalangin sa 2 maliit na figure na daladala niya, nang hindi alam na si Artemis ay nagpapanggap lamang na natutulog pero pinuputol na pala ang tali niya sa kamay. Kinaumagahan, lumabas si Hunter upang tingnan ang bagyo at ang mga halimaw, at nang bumalik siya, hindi niya na nakita si Artemis, at biglang lumitaw at hinampas mula sa likod at itali, sinubukan niyang uminom ng tubig nito, ngunit sinipan ni Hunter ang tubig. Hindi sila makapag-usap dahil magkaiba sila ng wika, kaya si Artemis ay sinira ang maliit na altar na ikinagalit ni Hunter. Si Hunter ay tumalon sa kanya at nagsimula silang lumaban muli hanggang gumulong sila palabas. Dahil hindi nila makontrol ang paggulong, nahulog si Hunter sa isang butas na magdadala sa kanya sa pugad ng Nursilas, buti naabot siya ni Artemis at kinaladkad siya pabalik at pinutol ang pagkatali. Sinusubukang ipakita na hindi siya ang kanyang kaaway, nag-aalok siya kay Hunter ng ilang tsokolate, na tinikman at gusto niya ang lasa nito. Bilang kapalit, binigyan siya ni Hunter ng tubig. At nagpunta sila sa gilid ng burol. Doon, nagagawa nilang magkaintindihan ng kaunti, gusto nilang pareho na bumalik sa bagyo, ngunit si Diablos ay nasa daan. Iniisip ni Artemis na puntahan ang mga sasakyang militar at kunin ang kanilang mga armas, ngunit hindi sumasang-ayon si Hunter, ang mga baril ay walang silbi laban sa mga halimaw. Nagpunta sila sa pasukan ng pugad ng Nursilas upang ipaliwanag ang kanyang ideya, kung makakapatay sila ng gagamba at kunin ang lason nito, magagamit nila ito para talunin si Diablos. Sumang-ayon si Artemis. Habang lumulubog ang araw, nagpunta siya para tumayo sa gitna ng mabatong lugar at kumakanta ng isang kanta ng hukbo upang maakit ang atensyon ng isang Nursila.
Gumagana ang plano, at nang lumitaw ang isang gagamba, tumakbo si Artemis sa direksyon ng bitag na kanilang itinakda. Ang Nursila ay humakbang sa bitag na tali, at ginamit ni Hunter ang pagkakataong tumalon mula sa itaas gamit ang kanyang higanting espada at putulin ang ulo nito sa kalahati. Pinutol din nila ang panusok nito, at umalis sila bago sila sundan ng mas maraming Nursilas. Sa kuweba, pagkatapos magbahagi ng kaunting kalokohang sandali, ipinaliwanag sa kanya ni Hunter na ang mga pigirin ay kumakatawan sa kanyang pamilya, na patay na. Kinabukasan, sinimulan nilang ihanda ang kanilang plano. Ang panusok ng Nursila ay nakabalot sa isang araw, gumagawa sila ng isang bitag sa wasak na barko, at si Artemis ay binigyan ng sandata upang sanayin. Ang isa ay katulad ng isang grappling hook, ang isa naman ay isang set ng blades na iaapoy kapag pinagdikit. Pagdating ng oras upang maisakatuparan ang plano, ito ay magiging maayos sa simula. Naglabas sila ng pansamantalang tirador na nagpapalipad ng isang sisidlan at bumagsak ito, na naging dahilan upang lumabas si Diablos sa isang ligtas na distansya mula sa kanila. Nagsimulang tumakbo sina Artemis at Hunter patungo sa sasakyang kasama si Diablos na humahabol sa kanila, ngunit napilitan silang huminto nang magtago ang halimaw sa ilalim ng buhangin. Nagpasya si Hunter na kumilos habang si Artemis ay kukunin ang kanyang mga armas, ngunit sa pagtakbo ni Hunter, hindi niya sinasadyang nalaglag ang pouch kasama ng kanyang mga pigirin ng pamilya. Pagbalik niya para kunin ito, inatake siya ni Diablos at Natamba. Hindi nagaksaya ng oras si Hunter at itinutok ang makamandag na arrow sa mata nito, ikinagalit ito and Diablos at mas bumilis ito, ngunit ginulo ito ni Artemis sa pamamagitan ng pagbaril sa machine gun ng sasakyan. Nagsisimula ng mahilo si Diablos dahil sa kamandag, ngunit hindi pa rin sapat ang mga bala, kaya't lumapit ito at pinatumba ang sasakyan matapos magtago si Artemis dito. Patuloy siyang inaatake nito, at sinamantala ni Hunter ang pagkakataon na ito upang tumalon sa ulo nito at isaksak ang kanyang espada sa gitnang ulo nito, kaso, hindi ito masyadong bumaon, kaya inihagis siya ni Diablos hanggang sa kabilang sasakyan. May pagkakataon pa rin na tapusin ito, gayunpaman, ginamit ni Artemis ang kanyang kawit sa ulo ni Diablos kaya nang gumagalaw ito, isinama siya paitaas sa ulo nito. Itinulak niya ang espada at tinapos ang nasimula ni Hunter, na epektibong napatay si Diablos. Dahil wala pa ring malay si Hunter, kumukuha si Artemis ng maraming supply na mahahanap niya mula sa mga kotse at pinutol ang isang piraso ng matigas na balat ng halimaw para gumawa ng pansamantalang stretcher at hilahin si Hunter sa desyerto kasama niya. Pagkalipas ng maraming oras, nagsimulang lumakas ang hangin at inilagay sila sa panganib, kaya naglagay si Artemis ng tolda sa paligid nila at ginamit ang emergency army kit para panatilihing tumitibok ang kanyang puso. Ang sandstorm ay tuluyang nawala, na iniwan silang nakabaon sa buhangin, ngunit salamat sa tolda, pareho silang nakaligtas at madaling makalabas. Pagkatapos ng isa pang mahabang paglalakad, sina Artemis at Hunter ay nakarating sa isang oasis, kaya nagpasya silang huminto upang magpahinga. Ang lugar ay napupuno ng mga parang pagong na tinatawag na apseros, na ipinaliwanag ni Hunter ng mga herbivore, kaya hindi nila kailangang matakot sa kanila. Nang si Artemis ay lumapit sa tubig upang uminom, ang isa Cephalos ay lumabas upang salakayin siya, ngunit pinatay ito ni Hunter sa isang mabilis na pag-indayog ng kanyang espada upang ihawin ito. Dumarating ang gabi pagkatapos kumain ng hapunan ang dalawa, at nagulat sila sa isang biglaang apoy na sumunog sa oasis. Isang grupo ng natakot na apseros ang dumating, sinusubukang makatakas mula sa Rathalos, at si Hunter ay namamahala na makatakas, ngunit si Artemis ay bumagsak sa lupa sa gitna nila. Sa palagay niya ay madudurog siya nang biglang may lumitaw na figure sa kanyang harapan, ito ay ang Admiral, na nag-aapoy ng espada upang pigilan ang mga apseros na makalapit. Tumayo si Artemis at ginamit ang kanyang dalawahang itak at pinapoy, habang si Hunter ay nakarating sa gilid ng isang bangin. Muntik na rin siyang masagasaan. Nang biglang dumating si Handler na tila nakasabit sa isang lubad para sagipin siya. Nang mawala na ang lahat ng apseros, pinasalamatan ni Artemis ang Admiral para sa kanyang tulong at nagulat siya sa pagsasalita ng Ingles bago siya pinatumba sa isang suntok. Nagising siya ilang sandali sa loob ng isang hall sa isang barko habang pinapanood siya ng mga tauhan ng Admiral. Pinaalis sila ni Hunter na halatang nakonsensya sa kanyang pagkakakulong, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Pagkaalis din niya, napansin ni Artemis na may hatch sa sahig ng kanyang hola, kaya ginamit niya ang bangko upang sirain ang kandado, buksan ang pinto at palihim na pumasok sa kusina. Nang sinubukan niyang kumuha ng kutsilyo, nagulat siya sa malapusang tauhan ng Admiral at opisyal na chef, na si Palico, na hindi siya hinahayaan na kumuha ng kahit ano.
Pagkatapos ay dumating si Hunter na may dalang magandang balita, si Artemis ay laya na. Dinala niya siya upang makita ang Admiral na humingi ng paumanhin sa kanya para sa hindi pagkakaunawaan at inalis ang kanyang posos bago ipaliwanag kung bakit niya ginawa ito nung una. Ang Admiral ay natatakot sa kanyang mundo at kung ano ang maaaring gawin ni Artemis. Kain si Artemis ang unang tumawid dahilan kaya alam niya ang wika. Ang responsable sa lahat ng ito ay ang Sky Tower na nasa tuktok ng bundok na napapalibutan ng bagyo. Ito ay isang remnant ng isang sinaunang sibilisasyon, medyo advanced at mapanganib. Alam ng mga sinaunang ito kung paano maglakbay sa pagitan ng mga mundo, ngunit wala na sila ngayon dahil bago na ang teknolohiya, at pinaghihinalaan ng Admiral na maaaring may kinalaman ang Earth dito. Papunta na sila upang imbestigahan ang tore, ngunit ang Rathalos ay isang mapanganib na balakid na iminungkahi ng Admiral na kung tutulungan sila ni Artemis na talunin ito, tutulungan nila siyang makauwi bilang kapalit, kaya syempre tinanggap ni Artemis. Ang mga tripulante ay tungo sa bundok sa madaling araw, at nakarating sila sa tore pagkatapos ng mahaba at mahirap na pag-akyat. Ang Sky Tower ay nakatayo sa lava, at sa tingin nila iyon ang power nito, na nagpapahintulot dito na kontrolin ang bagyo at lumikha ng gateway sa kanyang mundo na mukhang hindi maayos. Sa sandaling gumawa sila ng ilang hakbang patungo sa tore, nakakita sila ng mga tipak ng salamin sa lupa, ibig sabihin malapit na ang Rathalos. Matapos ipaalala sa kanila ng Admiral na mahina ang Wyvern bago ito bumuga ng apoy, naghiwa-hiwalay ang koponan at naghanda upang lumaban. Tinunog ni Rathalos ang ilan sa mga tauhan bago lumapag sa pagitan nila at ng tore. Ang Admiral ang unang humabol dito, kasama sina Artemis at Hunter, lahat sila ay may mga sandata na may apoy upang makagawa ng pinsala. Tinusubukan din ng ibang mga tripulante na tumulong ngunit itinulak sila ni Rathalos habang nag-a-activate ang tore, nakaparehas ng nakita ni Artemis sa kanyang mundo. Bagamat nakakakuha sila ng ilang hit, hindi sapat ang pinsala nila para mapatay ang nilalang. Hinabol ni Rathalos si Artemis ng apoy hanggang sa mapilitan siyang tumalon mula sa bangin, nahulog lamang sa isang portal at bumalik sa kanyang mundo. Lumilitaw ang isang army rescue group na tumulong sa kanya, na sinabing matagal na nilang hinahanap ang kanyang unit. Pagkatapos ilagay siya sa isang stretcher at dalhin siya sa kanilang eroplano, lumipad sila, ngunit hindi nila nagawang lumayo, muling lumitaw ang bagyo sa itaas nila at lumilipad si Rathalos sa mundong ito. Tinira ng halimaw ang eroplano at bumagsak bago hinabol ang iba pang mga sasakyan, walang pinsala ang bala ng mga sundalo na pinaputukan ito at pinatay silang lahat sa pamamagitan ng bugo ng apoy sa kanila. Si Artemis, na nakaligtas sa pag-crash, ay nakita ang lahat ng ito at nakabuo ng isang plano. Matapos kunin ang dalawang flare mula sa wasak na eroplano, tumakbo siya patungo kay Rathalos at ibinaril ang kanyang kawit sa pakpak. Dito, at hiniwa nito ang pakpak gamit ang kutsilyo. Nang bubuga na ng apoy sa kanya dahil sa kanyang ginawa. Ginagamit ni Artemis ang pagkakataong ito para sindihan ang flare, nasunog ang kanyang kamay sa proseso, at itinapon ito sa nakabukang bibig ni Rathalos, at nasunog ito mula sa loob pero, hindi pa rin ito sapat ang pinsala para patayin ang halimaw. Muli itong bumangon at salakayin si Artemis, ngunit naantala ito ni Hunter na nagsimulang tirahin ng ilan sa kanyang mga paputok na arrow. Ang isa sa kanila ay nakapasok sa loob ni Rathalos sa pamamagitan ng sugat na iniwan ng flare, at ito ang huling tama na kailangan para patayin ang halimaw. Dumating ang Admiral pagkatapos nito, sinabi sa kanya na dumating sila dahil hindi nila maaaring hayaan ang mga halimaw na sirain ang kanyang mundo. Ang Sky Tower ay nagbukas ng isa pang portal, at mayroong isang nilalang na tinatawag na Gor mag-ala sa ibabaw nito, kaya nagpasya si Artemis na bumalik sa kabilang mundo kasama nila upang sirain ang tore, habang ang chef na si Palico ay sumali sa laban. Dingid sa kanilang kaalaman, isang misteryosong may balabal na figure ang nagmamasid sa labanan mula sa tuktok ng tore. At doon na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo, at kung gusto nyo ng mga ganito klase ng content, subscribe na at i-ring nyo na din ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pa na storya ni Potato Recaps. Thank you guys for watching.